Ang manok at mga Muscovy duck ay sa pagkakaalam ko po, lahat po ng relihiyon ay kumakain yan. So hindi po pwedeng mawala ng market yan. Nasa inyo na po yun kung paano nyo ipoposisyon yung inyong marketing strategy. Pero po kung sasabihin yung walang market yan at gaya-gaya lang, siguro hindi nyo po naiintindihan. At hindi rin naman po natin masisisi yung ating mga kababayan na gumagaya. Siyempre, lahat po gusto maghanap buhay ng marangal. Yan. So ako po ay naniniwala, wala pong problema sa gaya-gaya. Gumaya ka ng gumaya as long as wala kang inaargabyadong tao at legal ang inyong ginagawa. Wala pong problema sa gaya-gaya. Maganda nga po yan para everybody happy. Diba? So sabi nga nila, happy farming. Napakasarap po mag-farming, lalo-lalo na kung gusto mo talaga yung ginagawa. Ayan. So nag-comment na gaya-gaya. Gumaya ka na rin. Hi guys, amazing na buhay. Ayan, for today's vlog, si-share ko sa inyo yung aking pinakaunang-unang benta ng ating mga Muscovy ducklings. Ayan, so lahat po ito, 12 pieces ay naibenta na natin guys. So ito po ay i-deliver ngayon. This is bound to Cabanatuan City. Ayan, shout out kay Sir Esperon from Hawaii. Pero ang farm niya po dito sa Pinas ay sa Cabanatuan. So ito po, ibabaksa natin para maipadala na natin sa farm niya. Ayan, so yung mga tao lang po niya magre-receive doon. So ito po, para magkaroon po kayo ng idea, ipapakita ko lang po muna sa inyo. Ayan, oh. Ito. Ito na guys, yung ating mga ducklings, oh. Ayan, so ito po ay 250 ang isa. Ayan. Ang pinakauna nating mga ducklings na na-produce. At ngayon po ay naibenta na natin sila 250 ang isa. Ayan, ito po ay mahigit isang buwan. Ayan, assorted to guys. Merong 1 month, merong almost 2 months. Pero lahatan po yan ay 250 ang isa. Ayan, oh. Guys, oh, laki na, oh. Diba? Ayun pa iba. Nakita nyo naman, ang gaganda rin ng mga kasama niya. So ito, sana lang magkasya. Wait lang. Kasya kaya? Napakaliligalig na ng mga ducklings guys. Kita nyo ba? Ito. Come here. Pwede. Yun na. Ito naman guys yung 2 months mahigit na to. Yan. Ano ba? Can you see it? Guys, oh. Laki na rin. Yan, laki na rin nila. Kasya ba kayo dyan? Pwede 6 guys. Para 2 box lang ating gagamitin para sa kanila. Ang pato guys, napansin ko, mas madali silang i-handle sa paa. Pag sa katawan mo sila hinawakan, sobrang piglas nila. So may tendency po na mabali yung pakpak. So pinaka-safe po na hawakan ng ducklings ay ganyan yun sa paa. By the leg. Ayan. Yan, 6. Okay na sila dyan. Ayan. Yan po sila. 6. 6. Yan. Bubutasan naman natin ang box niyan. Kaya okay lang yan. Yan po. 6 para 12. Yan guys. Pangalawang box. Kukuha tayong 2 dito. And then may 4 pa doon para maging 12.
Pinipili ko lang yung malalaki, yung isa kasi medyo maliit kaya hindi ko muna isasama. Ayan. Ito. Balik ka pa. Ayaw mo? Ayaw nyo umalis, guys. Gusto niya dito. Ayan. Tayo sa kabila. Ayan, guys, kita nyo ba? Yan, ito yung apat dito, yung ito yung 1 month old, yung August 13. Tama ba? Di, August 7 pala sila nag 1 month. August 7, so mahigit 1 month na. Yan. Saka natin. Alam nyo, makakalusot kayo ha. Nakalusot pa rin oh. Matitikas talaga. Yan. Guys, mahirap lang kumilos kasi mag-isa tayo. Mag-shoot pa tayo. So, pero kayang-kaya yan. Yakang-yaka. Ang gaganda na rin ito guys oh. 1 month pa lang oh. 1 month pa lang guys oh. Gaganda na. 3. Ubus ah. Ayan. Sa paa talaga oh, paa. Pinakamadaling hawakan ng duck sa paa. 4. Five. No. 6. Yan. Sila. Ito, papakita ko sa inyo. Yan. Yan sila guys. 6 yan, 6. Yan. Guys, so tapean na natin. Let's secure the ducks. Ito. Yan. Ayusin ko pa naman ito mamaya. Saka si Inam, yung aking shipper, ayusin pa rin niya ito mamaya. Yun. Okay, so alright. Kaya guys, dadali na natin doon. Yeah. Yan. Ayan guys, so ito ibubutasan lang natin para makahinga. Ayan, nandiyan na yung ating shipper. Si Inam. Ito pala technique guys. Maliliit na butas lang dapat. Ayan. Para yung box ay hindi ma-deform. Kasi pinagpapatong-patong to sa tinatalian. Pagka masyadong malaki ang butas ay nadi-deform siya. Ayan. And hindi lang ducklings ang in-order ni Sir Exer guys. Meron pa tong kasamang 4 na 2 months old na cross Rhode Island Kabir at isang pure Kabir. So 3 cross Rhode Island Kabir at isang pure. Sir, pasok mo na yung motor mo. Sir, pasok mo na dito. Para dito natin ayusin. Ayan. So yan, ito. Ito muna yung ducklings. Mamaya papakita ko yung
mga manok na kasama niya. Yan. So, nasasanay na ako guys sa mga proseso ng pagbebenta ng sisiw at ng ducklings. Yan. Yes, yan yung ating shipper. Yan. Yan, si Inam, yung ating shipper ng mga manok. Ito naman yung kasama nilang mga sisiw. Yan, ito. Yan, Yan guys, ito nyo ba yan? Yan po ay 3 Rhode Island Cross Kabir at 1 Pure Kabir. Yan. Babaksan natin. Baksan natin sila. Ayan guys, Ayan. Ayan, babaksan natin. Itong box natin guys. Masisigla. Guys, and ito yung pure kabir, Ayan, Yan, pure kabir yan, guys. Yan. Tayo sa kubo. Yan sila, guys, Ipin na natin kasi ano to, mabilis umiska po. Ayan. Maluwang pa naman sila. Ayan. Yan sila. Maganda yung ganyang box at hindi sila masyadong nakagagalaw. Yung mababa lang, ayan. Sir. Okay, sir. Yun. Walang diskarte dyan. Yan, So, ganyan lang diskarte ng ating shipper. Masking tape. Biruin nyo. To Cabanatuan pa yan. From Santa Maria, Bulacan to Cabanatuan City. Okay na kaya yung butas, sir? Yung butas na yan, okay na yan? Yung mga butas? Dagdagan pa natin? Oo, naman sir. Dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin. Ikaw na magbutas. Yan. Baka sumobra ako. Sukay mo na lang, ganun pala yun. Lalayo ng biyahe mo, nakaraan Oo, sir. Sa ako Pangasinan. Oo. Ano dala mo nun? Manok din, sir. Manok din? Yung nangingitlog ng kulay blue. Ano ba tawag doon? Kalimutan ko ng... Rare din na manok yun Sa ano yun, galing San Miguel. Kay Ma'am Mary Livestock Farm talaga. Farm. Mali. Backyard din. Bahay lang kasi. Backyard din. Backyard. Mini backyard. Ayan guys, kung kayo yung mga mga backyard raiser or backyard breeders ng mga manok, ayan si Inam de Guzman, shipper po siya ng mga manok. Ano pa ba yung ship mo, sir? Bukod sa manok? Pato. Ano sir yung kahit ano sir. Pabo. Basta magkasya sa motor mo, Sir, Ayan, shipper siya talaga. So, sa mga kaibigan ko, yung mga nakasubaybay sa akin, kung kailangan nyo ng shipper, at within the area po lang po kayo ng Bulacan, Santa Maria, San Jose del Monte, yan, PM lang po kayo. Kahit malayo. Kahit malayo pala. Ayan, kahit malayo guys. Kahit malayo dito sa lugar namin, ay po pwede rin. Basta PM lang kayo. Pwede, north to south, south to north. Talagang malayuan. Sir, 500 muna. Sige. Tapos i-ano ko, Gcash ko sa iyo yung mamayang kulang. Baka tulog pa si Sir Ayan, si Sir kasi si Sir Xer ay nasa Hawaii. Ayan, ito po ay ihahabilin na sa kanya mga tao sa farm. Ano sir? Sige sir, ingat. Tigo na tayo ulit para... Ayan, yan. Yan na. Taalis na si Inam de Guzman. Baka may gusto kong batiin. Yun lang.
Yun lang. Ayan. lang, sir. Ingat, ingat. Na, ano mo na, sinend ko na sa iyo yung contact person natin doon, ha? Opo. Oo, tao niya raw yan. Ayan. Ito yung huli natin diniliberan eh. Oo, yan yun. Yung ulit. Sir. Ingat, ingat. Ayan. Ayan, Sir X, sir. Ayan na yung iyong manok at pato on the way na. That is bound to Cabanatuan City. Ayan. Ayos. Nakabenta na naman tayo. At yun nga, naubos yung ating ducklings, guys. Ubos. Ayan, guys. Ang sarap din ng feeling na first time tayo nakabenta ng Muscovy ducklings. Ayan, so yung ating pinaghihirapan sa ducklings natin ng mga Muscovy duck ay unti-unti na pong nagbubunga. Ayan, so unti-unti po ay nagagamit na natin ang pagpapalaki ng mga ducklings at ito nga, nagkakaroon na tayo po unti-unti ng market. Nagagamay na natin din kung medyo, hindi pa naman masyado, pero ito medyo nagagamay ko na yung mga galawan sa pagbebenta ng mga Muscovy duck. So yan, ito isang paraan po ng pagbebenta ng Muscovy duck, ducklings. Yan, so ducklings pa lang ay po pwede natin sila ibenta. Then pagka hindi nabenta ay po pwede natin sila i-grow out, and then for meat consumption naman, for per kilong laman. So yun po ang mga galawan na gagawin natin sa ating mga alagang Muscovy duck. Ayan. So ito guys, silipin natin yung mga natira. May mga bagong ducklings dito. Update ko kayo kung kamusta na sila bago tayo magtapos. Ayan, ito guys. So sisilip ko sa inyo. Kung matatandaan nyo, kung napanood nyo, nung August 3 po ay may bago tayong papisa. And then dito natin inilagay muna sa mga maliliit na cubicle. Ano? Maliliit na cubicle instead doon sa talagang brooder na pinagpunan natin kanina ng mga ducklings. Ayan. And then ang style po na ginawa ko dito guys, parang 4 days pa lang ay inawat ko na yung ina nila, yung nanay nila. 4 days pa lang inawat ko na. Para po maiwasan din po yung pagkakaipit, minsan matatapakan niya pagka siya po ay na-stress or nagwawala, para hindi niya ma-injure yung kanyang mga ducklings. And then bininti na lang po natin yung cover ng kulungan, so balot na balot siya, and sa gabi ay balot na balot po siya. Dinadagdagan natin dito sa harap para lahat po isarado, so parang nasusukluban din po siya ng kanyang ina. Pero wala na yung mama duck, pinulaw na natin, and eto na sila. Ito na sila guys. Ayan sila oh. Nakita niyo ba yan? So ito ay 10 pa rin. So 10 tayo nag-start. August 3, 10 sila na hatch. Ngayon po ay August 11, going second week na sila. Ay 10 pa rin sila guys. Ayan oh, 10 pa rin sila oh. At ang gaganda nila. Ang gaganda nila. So po pwede pala yung ganun guys. 4 days pa lang ay awatin na natin yung nanay. Kahit wala pong kuryente dito, so hindi po sila nailawan. Ang naging depensa lang po nila sa lamig ay itong mga sako na pinalibot natin dito sa maliit na kulungan. Yeah, so instead na gumamit tayo ng malaking kulungan, ay maliit na kulungan nga po ang ginamit natin. Ayan, ang ingay ng ating kabir. Ito po yung ating kabir. Ingay mo lalandi ka na. Lalandi ka na. Yan po yung ating kabir, 1 month old, 2 weeks. July 13 siya, 1 month and 2 weeks. So ngayon ay 2 months mahigit siya. So yan ang ating pong pinakauna-una din na kabir na breed. Pinakaunang kabir na babae and future hen. Magiging future hen po natin na pure kabir, and marami pang kasunod dyan. Ayan, and then yung kanina nga ay may kasamang isang pure kabir yon, yung kasama ng mga sisu na galing dito, yung 4. May isang pure kabir yun, pero lalaki naman yun. Lalaki yun, so dinidispose natin talaga yung mga lalaki. So yan So ito guys So ito pagtungtong ng 1 month mahigit, ay ganun na rin sila kalalaki nung sana ibenta natin kanina. So ganun lang po. So ang ipinapakain natin ay starter feeds pa rin. Yan, and then may tubig tayo na naubos na naman. Lakas sila sa tubig, yun lang ang problema.
Kaya kailangan talaga nakamonitor ka sa tubig. Ito ay hindi natin bibiglain guys. Bibigyan na muna natin ng konti, gawa ng natuyuan. So ganun pong style pala. Huwag natin silang bibiglain at uhaw na uhaw yan. At bibirada ng bibirada yan, and then ikalulunod nila, yun ay kinamamatay nila minsan. Ayan. So yan po, nagagamay ko ng pag-aalaga ng ducklings unti-unti. Hindi pa man talagang ganun kagaling. Pero at least ay nagkakaroon tayo ng idea kung paano mabubuhay ang mga ducklings. Kasi yun naman po importante, mabuhay sila. And then ang kasunod naman na nun yung mapalaki sila na maayos. Ayan. Ayan po. Okay, so alright. Ayan guys, another successful sale. And again, shout out kay Sir Exer Esperon from Hawaii. Ayun na po, siya po yung may-ari ng mga nabenta natin ngayon. And then ito pa, may kasunod pa. Ayan. Ayan, so ito po. Naipakita na naman po natin yung isang side po ng bentahan ng Muscovy duckling. So may mga nagko-comment po, nako walang market yan. Sa manok ganun din, nako walang market yan, puro gaya-gaya lang kayo. Alam nyo guys, as long as ang isang livestock ay nakakain, lalo-lalo na manok, Muscovy duck, lahat po ng relihiyon ay kumakain yan. Hindi po katulad ng baboy, may mga kapatid po tayo na bawal sa kanila. Ang manok at mga Muscovy duck ay, sa pagkakaalam ko po, lahat po ng relihiyon ay kumakain yan. So hindi po pwedeng mawala ng market yan. Nasa inyo na po yun kung paano nyo ipoposisyon yung inyong marketing strategy. Pero po, kung sasabihin yung walang market yan at gaya-gaya lang, siguro hindi nyo po naiintindihan. At hindi rin naman po natin masisisi yung ating mga kababayan na gumagaya. Siyempre, lahat po gusto maghanap buhay ng marangal. Yan. So ako po ay naniniwala, wala pong problema sa gaya-gaya. Gumaya ka ng gumaya as long as wala kang inaargabyadong tao at legal ang inyong ginagawa. Wala pong problema sa gaya-gaya. Maganda nga po yan para everybody happy. Diba? So sabi nga nila, happy farming. Napakasarap po mag-farming, lalo-lalo na kung gusto mo talaga yung ginagawa. Ayan. So nag-comment na gaya-gaya. Gumaya ka na rin. Ayan, so ganito na lang guys. Maraming salamat. Maraming salamat po sa mga solid ka-vocals and sa mga silent viewers. Maraming salamat. Sa mga bago po sa channel ko, sana po mag-subscribe na kayo and then click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. And kung nagugustuhan nyo naman po ang ating mga videos, sana po ipakilike na rin. Maraming salamat po. So muli, ito ang inyong ka-vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!